morning po. Magandang araw sa inyong lahat. At naway datnan kayo ng mensaheng ito sa mabuting kalagayan. Kanang lane na yan, high occupancy vehicle. Wali 3 or more persons lang ang pwede dyan between the hours of 7 and 10 a.m. Yung mga coaching may isa or dalawang laman dito kami sa may kaliwa. 2 left lanes. Hindi pwedeng kumaygay dyan kasi pag may pulis, huli ka. Pero maraming ano dyan yung mga nagpe-pretend ba na kakanan sila. Kunwari magsisignal sila pero sa totoo lang gumagaygay sila ng HOV lanes. Yung sinasabi kong ban ng city doon sa tobogganing sa 45 hills or parks, nagkaroon sila ng mahabang discussion kanina or kahapon lang. Napagkasundoan na i-lift yung ban. Wala naman ding snow eh. Well, I couldn't say naman na much ado about nothing. Magiging ano na yun eh, umpisa ba na wag magkaroon ng ganong mga klaseng mga guidelines ng gobyerno kasi wala namang harmless naman magtabogan eh. Parang kumbaga parental ano yun, di ba? Discretion. Kailangan bantayan mo yung mga bata na nagtotobogan. Hindi yung outright total ban. Kasi dito sa Canada, sa haba ng mga cold seasons, kailangan yung mga tao merong pinagkakaabalahan yung meron silang form of exercise. Kung lahat na lang binawal mo, di ba? Parang masyado nang restrict yung mga activities. Kaya sa North America yung obesity, problema yan kasi bukod doon sa mga pagkain, yun nga, hindi nagkakaroon ng sapat na exercise yung mga tao. Especially mga bata. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pupunta po ako ng Toyota Scarborough para magpa-oil change. At saka nakatanggap din ako ng email na due for maintenance. Titingnan ko muna kung kailangan talaga ng maintenance kasi mga $200 plus din yung maintenance. Nag-increase na dati 100 something. So itong dealership na pupuntahan ko, dito ko din kinuha yung sasakyan ko few years ago. So today medyo it's drizzling a bit.
I think I like this little life, This is Toyota Scarborough. this little life. I think I like this little life, this silly little life. So it's exactly 7 a.m. So this guy is gonna open the door for me. Let's have some coffee. Sulitin natin. So oil change lang for today. Meron siyang sinasabing coolant na I'm supposed to do. Pero I can postpone that. Coolant, it's supposed to be $280. So postpone muna natin yon. Tsaka maintenance is another $200. So isa-isahin muna natin yan. Huwag muna natin yan biglain. So for now, oil change muna. Tinapon ko yung milk sa garbage can. Lalim nang iniisip eh. Gastos ang iniisip. Sabay pour doon sa garbage can ng milk. Wala sa sarili lola niyo. Nag-iisip ng kaching. So maghihintay tayo ng tawag. Salita ng salita yung lola niyo, wala palang mic. Sabi ko, sinasuggest yung coolant, which is like $280. Tapos yung maintenance, which is another like maybe $250. So pwede naman daw i-postpone. So siguro babalik ako in 2 months pa gawa ko yung coolant at saka yung maintenance. Alam niyo kung walang sasakyan, laki-laki siguro ng mga ipon ko kasi although paid up naman yung sasakyan ko. Kung halimbawa kukuha ka ng sasakyan na babayaran mo in 6 years, mga $500 a month yan in 6 years. Tapos insurance, tapos regular oil change, tapos minsan yung mga dealership, meron pang mga isasuggest yan ng mga kung ano-ano. Mahina minsan mga $500 or mga 600 to 1,000 isang visit. Yung ang ano, yung... Uy, sandali lang po. Ay. Hi. Yes. Uh-huh. So number one was one of your taillights on the trunk Uh-huh. on the passenger side is out. So one of the bulbs is out there. Want to let you know about that. Uh-huh. And secondly, the cabin air filter is right here. You check your cabin filter. The cabin filter does require replacement. So I want to let you know about that. I want to see if that's something you want to get us to take care of today. Can you tell me how much a cabin filter would be? Of course. So the cabin filter you'd be looking at 46 plus that. Okay. The light bulb, if you want to do it, the light bulb is 26 plus that. Sure. So the cabin filter and the light bulb, right? Yes. Okay, sounds good. We'll get that done for you. Give us about 15, 20 minutes. No I'll give worries. you a call back, okay?
Okay, thank you. Thanks. Bye-bye. So, papalitan yung cabin filter which is 20 something bucks. And yung marumi na raw yung cabin filter. Tsaka yung busted daw yung light sa likod. So yun, another gastos. Oopsie. So I was saying, kung kukuha ka ng sasakyan at ipapa-finance mo, maghuhulog ka siguro ng mga 500 bucks a month for a brand new car, payable in 6 years. Parang ganun yung sa akin dati. Tapos regular oil change, tapos yung mga iba-iba pa mga repairs na isasuggest nila. Tulad niyan, no, oil change lang. May nakita silang busted light sa likod at saka marumi na raw yung cabin filter. Sabi nung salesman dito nang dumalaw ako, nakita niya ako rito mga 3 years after na nabili ko yung kotse. Sabi ng salesman, what are you here for? Sabi ko, yun nga, parang may malaking problema doon sa brake ko eh. Gumastos ako doon mga 1 something or almost $2,000. Sabi niya, you shouldn't be doing anything that's a brand new car. Sabi nung nung agent. Sabi niya, that's a brand new car. You just need oil change within the first 5 years. Sabi niya gano'n. So, yun medyo din, on the lookout din ako sa mga gano'n na sinabihan ako na hindi porke sinabi ng service gagawin mo. Kita ko sa inyo yung lugar, yung kanilang service area. Kapatid ko si Butch nagtrabaho sa Toyota. Alam niyo ba na ang reason bakit Toyota binili kong sasakyan? Dahil yung kapatid ko taga Toyota dati. Yun lang. Kasi choice ko nun Honda, CR-V, Toyota, at saka nag-iisip pa ako noon ng ano pa ba isang kotseng inano ko noon, GM yata yun, I forgot. Pero kasi ang kapatid ko nagtrabaho sa Toyota, si Butch. Kaya, Toyota ako, ganun ako ka-loyal. Sabi ko kasi kapatid ko nagtrabaho dito, kahit walang connection, di ba nasa Canada. Ito lang connection. Or may pamilya, at least di ba yung may pamilya ka na nagtrabaho doon for so many years. So, ibig sabihin, magandang kumpanya, di ba? Yung kapatid ko, doon, executive siya sa Toyota. Pero ngayon, wala na siya doon. Pakita ko sa inyo yung place. Yan ang kanilang showroom. Wala tayo mamaya doon. Alam mo, itong Toyota service, it reminds me of Christmas. Ito yung kanilang waiting area. Ito yung second waiting area. Yung isa pang waiting area na mas malaki nandoon sa kabila. Pero dito ako pumupunta kasi walang tao rito most of the time. Pasilip ko sa inyo yung service. Sana walang makakita sa akin. Makasabihin, spy ako ng, ng Honda. Ito yung kanilang workshop. Actually, in 15 minutes, daw yung tapos na yung kotse ko eh. So, punta muna tayo dito sa sa tawag dito. Punta muna tayo sa showroom. Alam niyo, nung pumunta kami sa Nova Scotia,
nag-rent kami ng ano, kasi kailangan namin 7 to 8 seater eh, dahil gano'n kami kadami. Pero we ended up, Ford Expedition yata yung finally na rent namin. At saka, ito na yung aking agent. So pumunta kami ng Prince Edward Island sa Nova Scotia at saka sa Navid, can I take a video of this? Can I take a video? You wanna say hi? Hi. I have 300 subscribers. Oh, nice. It should be 30,000. Thank you. Di pala siya si Navid. Mali pala yung si Anwar yata yun. Meron akong mga 3 vlogs na dito sa channel ko. Makikita niyo yung trip namin sa East Coast. So we went to Nova Scotia, Prince Edward Island, tsaka New Brunswick. Yun. Tapos nag-rent kami ng sasakyan na good for 8 people. Maganda rin kasi unlimited mileage yung rental ng van. So normally, siguro mga dating ng mga employees dito, mga 8 o'clock. Maya magdadatingan na yung mga employees dito. Kasi isa na silang kumukuha ng coffee. Eh. Alam niyo, sarap ng hot chocolate dyan. Pero hindi na ako mag-hot chocolate. Ay, tapos na tayo ko. By the way, paki-click po yung subscribe button kasi para po ganahan yung videographer nyo. Parang awa nyo na po. Padagdag lang po ng subscribers. Maraming salamat nga po pala sa mga nanonood. At saka sa mga bumalik sa channel. At saka mga nag-subscribe. I love you all. Maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe sa channel. At saka sa mga nag-iiwan ng mga napakagandang message. At saka yung isang malaking video ko po doon. Natutuwa po ako kasi may mga nag-share ng mga experiences nila. Nakakatuwa po. Na-appreciate ko po yung pagsusubscribe nyo. Tsaka yung mga sabing nagsusupport daw sila sa vlog. Kasi big sabihin, meron pala akong kausap. Akala ko kasi ako lang yung kumakausap sa sarili ko. Tingin tayo rito. Oh. Jollibee! Kita niyo yun? Familiar ba sa inyo yan? Diba? Jollibee pa yan. Ito pa isang gastos oh. Every 6 months, like before the snowing starts, kailangan makapagpalit ka na ng winter tires kasi hindi ka pwedeng lumabas ng snow na walang winter tires. So, maglalagay ka ng winter tires mga around November. Kasi doon yung simula ng snow or even earlier than that. Uunahan mo na yung snow kasi pag biglang nag-snow, hindi mo magagamit yung sasakyan. Tapos mga around March, like that, aalisin mo na yung snow tires, isa-switch mo na sa all season or summer tires. Kasi, hindi rin maganda yon sa sasakyan daw na nakadikit dun yung snow tires mo. Hello? Hi, you finished? Tapos na po ang oil change. So ngayon pupunta tayo ng Seafood City para bumili ng pandesal. Masarap ang pandesal eh. Ay, wala na pala akong gas. Wala pwede kumabas dito. Dito tayo.
I think I like this little life. This little life. I think I like this little life. This silly little life. There's always gonna be another day. Don't let the world get you down. In just a moment, yeah, your luck can change. Lift your feet off of the ground. Let the beat take you up, feel the love as it's running through your blood. Then we touch, turn it up till you just can't get enough. We're all young, have some fun, you and me, baby. Ooh, baby, we can slow dance. So 3 minutes mo daw yung pandesal. Ulitin na nila. Until we're happy, until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day job and stay out all night until we're happy. I hope you guys have a good day and I'll see you guys on the next vlog. Don't forget to like and subscribe. Have a good day.